ilang beses ka na pabalik-balik sa operating room. Siguro parang naglaro yan sa isip ko. Tapos sabi ko nga Dok, tsaka may isa pang malalim na cause kasi sa nangyari sa akin. Siguro yun talaga yung nag-trigger dun kasi naapektuhan na pati mga anak ko. So yung mga anak ko kasi sila talaga ang buhay ko eh. So dun ako na-trigger. Kasi hindi ko ma-accept na absorb ko yun, which, 1 week hindi ako makatulog, halos kalahating buwan hindi ako nakakatulog dahil sa yung noise sa isip ko. Sobrang tuloy-tuloy into consciousness na ako, nagme-meditate ako, hindi ako makapag-meditate kasi sobrang foggy ng isip ko. I worry too much, tapos bumabalik yung mga nakaraan. So lahat ng negative energies na absorb ko na naman. This is Earbender Podcast. Malapit na manalo sa loto. Pag nanalo sa loto, kukuha tayo ng mag-i-invest na isang lugar. Oh, invest tayo sa CDM Pictures. Oh, di ba? Problema. Gawin natin group of companies na. Malaking company. Magaling na gagaling. Napakagaling kasi ni Derek Boris. No? Ang tawag dito? Isipin mo, tambay lang yan sa Earbender Studio. Observant siya. Observant. Tapos may potential talaga. So, kahit anong projects na mga indie film, nag-start siya sa mga indie film eh. So, yun. Ipapagawa siya sa akin ng mga pagdating sa audio. Yun yung nahalata mo yung stuttering ko. Medyo, no? Kasi parang nung sinabi ko nga sa kanila yan, napansin ko kasi yung stuttering ko. Pero nung una naman kasi, nagpa-check up ako. So, sa CT scan, hindi naman ako na-stroke. So, sabi kasi nung family doctor ko, na though gusto niyang ipa-check up ako sa neuropsych, pero sabi niya, magpa-scan ka muna. Tapos, pag nagpa-scan ka, ako muna unang titingin. Tapos, tiningnan ng doctor ko. Actually, ang unang tumingin talaga yung kapatid ko na isa rin doktor. Tapos, nung chinek, sabi, Kuya, clear naman ah. So, tama nga yung sabi ng doctor ni Dr. Jason Reyes, which is tito ko. Saan siya doktor? Sa Pilar. Ano niya? Cardio. Sa Binakaya na hospital din siya. Sa kanya na kaya ako mag-ano, no? Ano yun? Doktor ng, kumbaga, doktor ng bayan yun. Si Mitch, yun din ang doktor. Oo nga pala. Si Ginger, yun din. Tsaka si Mark, yun din ang Sige. Maghanap din ako kasi kailangan ko rin yun. Tsaka magaling na doktor. Yun nga, sabi nga niya, wala naman daw akong, kumbaga, wala namang something na na-detect na nag-clot sa ulo. Tsaka unang tingin pa lang sa akin, parang sinabi, namanhid ba yung mo? Sabi, ang sinabi ko lang sa kanya, parang pag ginawakan ko tong dalawang kamay ko, parang ang feeling, parang phantom, either ito. Parang ngayon lang sila nagmimit. Iba yung sensation, yun lang. Tapos sabi niya sa akin, baka yan, cause ng trauma. Kasi ilang beses ka na pabalik-balik sa operating room. Siguro parang naglaro yan sa isip ko. Tapos sabi ko nga Dok, tsaka may isa pang malalim na cause kasi sa nangyari sa akin. Siguro yun talaga yung nag-trigger dun kasi naapektuhan na pati mga anak ko. So, yung mga anak ko kasi sila talaga ang buhay ko eh. Yes, no. So, yun talaga. So, yung may nangyari sa kanila na-confuse sila sa situation na nangyari sa akin, which is sa amin, ng family. So, doon ako na-trigger. Kasi
hindi ko ma-accept nung una. So, anong nangyari ngayon is na-absorb ko yun, which, 1 week, hindi ako makatulog. Halos kalahating buwan, hindi ako nakakatulog dahil sa yung noise sa isip ko, sobrang tuloy-tuloy. Yun yung nangyayari sa akin. Tapos, nag-back to zero ko kasi into consciousness na ako, nagme-meditate ako. Hindi ako makapag-meditate kasi sobrang foggy ng isip ko. Tapos yun na nga, anxiety na yung I worried too much. Tapos bumabalik yung mga nakaraan. So lahat ng negative energies na absorb ko na naman. So yun. Tapos which is inano ko naman, nilabanan ko na lang. Kumbaga, as much as possible, ginagawa kong present palagi yung isip ko. Aware ako sa, kumbaga, pag may pumasok mang negative sa isip ko, naisip ko, dinadivert ko na kagad. So, bumalik ako sa, so, syempre, nag-heal muna ako. Hinil ko muna yung wounds ko sa yung cause ng... Ay, yung literal na sugat mo. O, yung sugat ko sa paa. So, yun. So, yung cause pala nun, meron akong type 2 diabetes. So, mahabang story eh. So, way back pa, as far as I remember is 2023, nag-trigger, pabalik-balik na ako sa hospital. Hanggang ito lang. Both foot naapektuhan. Pero, yun ang ang bilib ako sa sarili ko kasi, di sa nagmamayabang pero parang inano ko talaga na nilabanan ko sa isip ko na wala akong sakit. Yun, pag-ulit-ulit yun ang mantra ko. I'm not sick, I'm not sick, I'm not sick. Yun talaga. Tapos, ang visualization na ginagawa ko sa isip ko, palagi kong visualize. Naglalakad ako, nagtumatakbo, nagbabike, ganun. Visualize ko. Tapos yun, automatically, nag-heal siya nag-heal yung ano ko Yung, may mga doctors na nga, na, lalo na yung case ng right foot ko, up to, dito sa may, binti ba to? Yan, dito sa may binti. Halos ang case, ang itsura talaga niya is, alam mo yung pag bumibili ka ng Yossi, yung mga kumbaga nakakamatay yung... yung mga may gangrene ba yun? May gangrene, ganun talaga. Gangrene ba yun? Oo. Actually, ayan. Nakaano siya. Pero pag inalis ko yan, may malaking... Yan? Hindi naman. Ayan siya. Pero ano na siya, bumalik na siya sa kulay niya. Okay. Pero dati, grabe talaga yan. So, yun. So, sabi nung doctor, may mga doctor na sinabi na parang ka-cut off nun. Pero laking pasalamat ko sa surgeon ko, kay Dr. Girly Roa, Dr. Girly Hernandez Roa, siya yung surgeon ko. Sabi niya, kuya, sasagipin natin yan. Tapos yun, ayun, ano naman niya. Tapos natuwa siya dahil balik na naman ako dun sa routine ko, jogging, babike. Tapos ito naman, nung 2024 yata. Last year, bumalik na naman, pero dito sa isa kong sa left side naman, which is nawalan ako ng 3 digits dun sa foot ko. Tapos yun, nung una sinabi, kuya, pagka napansin namin doon sa scan, doon sa x-ray, pagka medyo wala nang chance yung buto, puputulin. Sabi ko, okay, inaccept ko na talaga. Tapos ganun pa rin yung
sa hospital, na ano ko talagang meditate lang. Tapos inisip ko lang din palagi na magka-message tayo, no? Sabi ko baka sabi ko, wala akong ginawa dito kundi mag-meditate, gano'n. Tapos inisip ko talaga na pero hindi namin alam na tanggal na pala. Hindi nyo alam? Oo, hindi namin alam. Nagulat na lang ako nung Ayun, sa awa naman ni Diyos, nakakapaglakad pa naman. Though, hindi na balance eh. Pero nakakapaglakad pa naman. Tapos nito lang, pinaka-last. Yung pinaka-last naman kasi nag-trigger sa akin is yun talaga eh. Pagka may sakit ang isip mo, automatically yung sistema, buong katawan, buong cells mo talaga maapektuhan eh. Yes. So yun laki ng paniniwala ko na ganun yung nangyari sa akin. So yung anxiety nag-trigger ng infection ulit. Though kasi dito sa isang right foot ko, healed na siya. Nagkapalto siya. Tapos nag-create siya ng infection ulit. Tapos yun, nangyari sa akin is actually noong 2024 last year, parang lang ako nagpahinga sa hospital eh. Ito ang pinaka di ko alam pero worst sa isip ko eh. Kasi grabe anxiety ko noon. Tapos yun nga 2 days lang ako sa hospital. Ayun. So yun, okay naman, nakabalik na naman ako. Tapos eto, though yun nga, tatry ko uli na ayaw kong puwersahin yung sarili ko kasi napansin ko sa sarili ko, nandun na ako sa awaken na eh. Pero bigla ako nag-snap na biglang back to zero. Na though, nandun yung awareness ko, yung pagka-mindful ko na siguro yung laki ng foundation ko o yung fundamentals ng meditation sa nangyayari sa akin yan. Though, ayokong pilitin uli na gumawa ng mag-meditate. Though, I do mantra affirmations. Pero ayoko kasing puwersahin uli yung sarili ko. Siguro, pupunta rin tayo doon. So, sa ngayon is nagiging mindful lang muna ako. Kasi ayoko kasing, tulad ng pinag-usapan natin kanina ng off-cam, na may tendency na yung anger, nagkakaroon na ako ng anger issues eh. Yun nga yung napag-usapan natin, parang nasuppress ko yung anger na yun. Parang hindi siya anger sa sarili ko. Siguro anger siya. Ewan ko kung yun din ba yun? Frustrations. Halo na yun eh. Siguro. Ako naniwala ko collective yan eh. Wala nung pagkabata, pagtanda. Lahat yan. Lumalabas yan. May certain age yata. Yun din. Kasi laking factor din. Or trigger. Sabi nila. Pag na-trigger ka. Laking din kasi factor na na yung trauma na nangyari sa akin dun sa environment na kung nasaan ako. So, ayokong masamain yung family ko. Pero kasi malaking factor yun eh. Kung paano ako pinalaki. Well, no doubt meron kaming morals ka values. Walang problema dun. Pero iba lang talaga. Iba talaga ako mag-isip eh. Energy yan eh. Magiging topic natin yung energy eh. Yun. Siguro mapapanood nila yan sa susunod na ano. Pero kung mapapansin mo, lahat ng nangyari sa'yo na-overcome mo yan dahil sa thoughts. Yes. Diba? Yun talaga yung nag-shape energy eh. Thoughts are energy, diba? Yes. So, nagawan mo ng paraan. Yes. So, I think, kung ano man yung surroundings mo or yung doon sa family mo, hindi naman natin sinasabing pangit or masama. Sabi mo nga, may morals, syempre meron yan. No? Lahat ng hindi lang jive yung frequency. Oo. So, yun ang challenge siguro. Paano mo i-secure yung frequency mo?
Di ba? Ay, siguro yung challenge sa'yo ngayon, di ba? Ang hirap yan eh. Parang paano mo i-blend yung energy mo kung alam mong hindi talaga tugma. Na ang pangahawakan mo lang kasi magkadugo kayo. Oo. No? Siguro, ako naniniwala ko, meron yun. So, gagawan mo lang ng paraan. At saka isa pa yung napuna ko sa sarili ko na kailangan i-accept mo yung mga bagay na ganun. Yes, acceptance is the key. Acceptance, tapos yun din kasi parang nag-iisip ako ng paraan kung paano sila maging malihis do sa mga habits na ganun, na negative. Pero hindi talaga mangyayari. You can change everything. Let them be. Parang gano'n na lang yung ko Kasi wala tayong control sa labas eh. Yun. Ang control natin yung sarili natin. Instead na problemahin mo siguro, paano sila baguhin, ang problemahin mo siguro, paano ka hindi mag-aya doon. Yan. Sabi nga ng mga stoic kung hindi mo makontrol, wag mo na silang intindihin. Malis ka na lang. Detach. So, hindi kasi lahat ng bagay makokontrol mo. So, let them be. Kung negative sila, let them be. Let them stay negative. Basta ikaw, detach. Declutter mo yung kung ano man yung iniisip mo tungkol sa kanila. Huwag kang mag-isip na masama. Though, hindi maiiwasan talaga ang negativities. Kasi, tingin ko, ikaw, tingin mo ba na natural sa atin ng pagiging negative? Oo. Kasi nga, yun yung nasa DNA na natin yun no? Ako tingin ko kasi frequency ulit, energy ulit. Meron talagang hindi swak eh. At automatic yun. Pag hindi swak sa atin, negative yung dating. Ganun lang yun. Kunyari, iba yung paniniwala mo, pero sa'yo napaka-positive nun. Hindi ganun paniniwala ko. Pag pinilit mo sa akin yung negative ang dating nun, kahit sa'yo, napaka-positive nun. So, I think yun nga, kailangan siguro lang, respetuhan. Yes. Nangyayari yan Ako rin naman may ganyan For example, sa magkakaibigan, hindi ko gusto yung ugali niyang ganun. So, hindi ako magdodwell dun sa ugali niyang yun. Naging kaibigan ko siya, malamang meron kaming kahit isa man lang na pagkakasunduan at dun ako magko-focus. Sa ibang ugali niya, hindi. Yun yung way ko para makapag-coexist ako. Tama. So, ako, yun effective sa akin. Ganun din maski sa family. Lalo na ngayon, pag tumatanda, makikita mo yung pagkakaiba-iba nyo na. Yes. Diba? So, ako, focus na lang ako sa, okay, dito ka okay. But the rest, ayan, di na ako imik. Dito tayo okay, dito na tayo mag-uusap. Okay. Ganun na lang ginagawa ko para lang maging peaceful nung Tsaka hindi ko sila mag-gets minsan, parang ewan ko kung baka kasi na mas lalo pang binubrew yung issue, yung pag-uusapan nyo. Di ba may ganun? May problema tayo. Pag-uusapan natin. May ganun May ganun kasi, yung ang tawag doon, yung confrontational na tao kasi. Oo. Tapos, hindi ka open sa ganun? Hindi ako open kasi kung alam mong closed-minded yung kausap mo. Oo. Tsaka, yung ibabalik nila yung nakaraan. Ikaw kasi kung dati ganyan ka, kung hindi mo ginawa ito dati pa, may mga ganun kasi. Kaya ako hindi ko na kailangan i-absorb to. Okay. Alam ko na naman nung ginagawa ko So, mayroon din talaga din ako na hindi naman regrets, pero parang may biglang pumasok sa isip ko na kailangan mas malawak ka. Tsaka mas intindihin ko na lang yung sarili ko. Ayoko na silang pakinggan. Ganun na lang. Mas nakakatulong pa sa akin yan. Diskarte ko na to. Kasi kapag mas nag-focus ka sa sarili mo, tingin ko lang, observation ko lang din sa akin, mas naiintindihan ko yung paligid ko. Kasi nga, di ba, tulad sabi ng pag-usapan natin sa off-cam,
lahat ng nasa paligid natin is projection ng iba't ibang personalidad natin. Actually, yun nga, di ba yung napag-usapan natin? Parang ikaw, sa projection ko, ikaw part ka lang ng isip ko. Si Boris, part lang din ng ano. So yun, kumbaga, pag ganun ka mag-isip, ikaw yung main character palagi. So, makontrol mo yung reality. Mabibend mo yung reality. Kung bakit Earbender Podcast? Kasi nabibend natin yung reality. Nice. Diba? So, welcome to Earbender Podcast. Pakilala ulit ako. So, though nagsastutter ako, so pagpasensyaan nyo na. My name is Charles and this is Rai. So, nandito si Rai. Kung napapansin nyo, diba, iba-iba yung co-host ko, si Kenneth, minsan si Daryl, minsan si Rai. So, sa pagdating kay Rai, pag-usapan namin is medyo malalim yung topic ang gagawin namin. Medyo may pagka-esoteric. Yeah, esoteric. Mysticism. Spirituality. Yeah. So, yun. Ibibend natin yung reality. So, kaya Earbender Podcast. Unang-una sa lahat pala, nagpapasalamat ako dun sa... Kasi, though yung mga nangyari sa akin, mga past na hospital ako, ang daming tumulong, na-overwhelmed talaga ako sa lahat ng tumulong talaga. Nakapag-ipon ako ng funds na para magamit ko to support sa hospitalization. Yon, di ba? Yun, pasensya na. Pero, yun, salamat doon sa lahat ng mga tumulong. Hindi ko na isa-isayin pa kasi sobrang dami talaga. Tsaka lalo na doon sa mga doctors ko, kay Dr. Gurley, sa mga kapatid ko, kilala niyo na sarili niyo. Ang laking factor din talaga nung nangyari sa akin. Kasi, unang-una, talagang merong nakipag-argue sa akin, argument, na narcissist daw ako. Ako, narcissist. So, ang pagkakaintindi ko kasi sa narcissist is, bida-bida ka. Yung pala, may deeper meaning ang pagiging narcissist. Tapos, nung nalaman ko yun, doon sa environment kung nasaan ako, sabihin natin sa home. Sa bahay. Maraming narcissist sa paligid ko. So, ayun. Hindi naman, madami lang nagmamanipulate sa gustong gawin nila sa akin. So, yun. So, yun pala. Tapos, biglang, nung sinabi sa akin na narcissist daw ako, though, so yun nga yung pagkakaintindi ko sa isang narcissist, yung masyado kang mataas, ma-pride. Yun pala, yun nga, may malalim pa lang. Tapos, tinry kong i-research. So, a narcissist pala is manipulative. Yung term na gaslighting. Nagaganon. So, tapos, napansin ko, ang kingdom ng narcissist talaga, yung social media talaga eh. Kung saan sila may attention nakukuha. Yun. Ngayon, social media kasi yung, di ba? Oo. Putok na putok ngayon sa ganyan. Natawa nga ako, tapos nung biglang ni-research kong narcissist, ba't mo ko sinasabihan narcissist? Lahat ito, nung ni-research ko, ikaw to eh. Diba, ikaw to eh. Manipulative ka eh. So, yun ang nangyari. So, matagal kong pinakisamahan yung ganun. Sobrang tagal na. So, siguro almost a decade na I'm living with a narcissist na dumating na sa punto na garapal na yung ginagawa at ayoko ng drama eh. Naging aware ako sa sitwasyon na gusto nito drama. Gusto nito na mag-react ako sa kanya to seek attention. Tapos, lahat ng argument na ginagawa namin is hindi talaga niya matanggap.
hindi nga siya nagre-rebut doon sa mga arguments namin. It's like a circle. So, don't argue with the narcissist. Yun lang talagang ano ko. Yeah, totoo yan. Kasi wala talagang, hindi ka mananalo. Yes. Masama man sabihin, hindi ka mananalo sa isang narcissist kasi walang tama sa kanila, kundi sila ang tama palagi. Kasi yun ang gusto nila eh. Finifeed mo lang yung ano nila. Mismo. Kabaliwan nila kapag nakipagsagot ka pa sa kanila. Mismo. Kaya, Diyan ako na ano eh, parang naging loop lang eh. yun, ganun. Diba? Yan. Parang loop lang, paulit-ulit lang. Kaya nung nagkaroon ako ng realization na hindi ko na talaga grabe na to. Garapal na. So, it's time for me to move on. Kumbaga parang i-detach ko yung sarili ko kasi hindi ko na siya makontrol. Yeah. Tapos, I cut off all the communication. Kinut off ko lahat nung basta yung ties namin. Kumbaga, if you want your own life, so be it. Yeah. Ganun na lang. So, that's the best way to confront a narcissist, to cut off ties, cut off communication. Kasi once na mayroon ka pang masasabi or nakikipag-communicate ka, doon na under ang manipulation nila. Yeah. So, yun. Sabi nga din nila eh. Ako kasi nung sinerch ko ngayon, kanya sinerch ko eh. Okay. Sabi daw dito, it's psychologically, the term often refers to narcissistic personality disorder, NPD. So, dapat din, diagnosed din. So you mean it's a mental health condition. Mental health condition siya talaga. Condition. So, tama yun. May grandiosity siya, believing na siya they're superior to others. Yan. Constant need for validation. Ganyan yan. At saka lack of empathy. And manipulative, yung fragile self-esteem. Alam mo nung binabasa ko to kanina, binalala din ako isang tao eh, ganyan. Okay. Sige, kwento mo. Ganun nga siya. Sabi ko, nung una, hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Sabi ko, bakit parang sira ulo na hindi? Ano yun? Yep. Kasi patay no naman. Pero, yung pala, enjoy siya kapag argue sa kanya. Gusto pala niya yun. Yes. Nung natutunan ko yun. Mismo. Isang baksakan lang. Sinabi ko sa iyo, di ba? Ganyan. Stop. Hindi na ako nag-reply. Ano siya na? Tama lang. Oo. Mula noon, dahil hindi naman diagnose yung mga kilala ko, tingin ko lang mga narcissist sila. Same approach yung ginawa ko. Effective. Di ba? Yes. Ganun talaga. Kilala akong talaga. Cut off talaga. Dapat talaga yun talaga. Pili lang yung magiging topic nyo. Huwag kang pupunta doon sa mundo niya. Tapos, kapag tingin mo masyado na siyang nagpapabibo, ignore. Yes. Mismo. Hindi ka magre-react sa lahat ng ginagawa niya. Maganda, pangit. Kapag ininis ka niya, okay. Wag ka sasagot. Tingnan mo. Siya ang parang sasaksakin niya yung sarili niya. Bakala. Ako, hindi diagnose yung mga taong nasa isip ko. Pero lahat ng characteristics na sinabi dito, nandoon sa mga yun. Kaya yung approach ko, effective pag bisa nakita ko tong taong to, narcissist to, sabi ko. Yun. Yun nga eh. Parang, so, may yung mga dumaan sa buhay ko na marami sila eh. Actually, marami sila na may narcissism, meron ako na super manipulative, pati kinwestiyon ako na sabi sa akin na ikaw ba okay ka ba sa ginagawa mo? Sinabi ko, yes naman. Masaya naman ako sa ginagawa mo. Isipin mo, kami ba masaya? Gumanon. Tapos, shit. Parang, di ba? Ang lala niyan, no? Oo.
Ang lala niyan, kung sino man yan. Kasi, bakit mo problemahin yung kaligayahan mo, di ba? So, ako, mag-assume na lang ako, di ko kilala kung sino yan. Mukhang very close sa'yo. Yes, very, very close. Para sabihin niya yan at i-consider mo yung feelings nila, di ba? Pero kung sino man yan, definitely, napaka-selfish niya. At isa yun sa mga traits ng narcissist. Yes, selfish and yun nga. Manipulative. Yan, you know. Yes, yun nga ang mga napansin ko sa mga traits ng isang narcissist. Tapos napakasinungaling pa. Yung iba, sobrang sinungaling. Para manipulate ka lang. Oo. Manipulate niya yung ibang tao, nagsisinungaling, gumagawa ng storya. Yes, totoo yun. Sobra talaga. So, yun nga. So, yung mga ibang nakasuffer ng, kumbaga tingin nila may narcissist sa paligid nila or na-victimize nila sila ng, tapos sila yung minsan sila yung parang pa-victim, di ba? Yes. Pero babalik ta rin ka eh. Kasi na gusto nilang manipulate yung sitwasyon. Sasabihin nila, sinabi sa akin na parang ako yung nagpe-play ng victim. Pero wala naman akong ginagawang reaction. Puro positive nga yung ginagawa kong kumbaga actually nung nagkaroon ako ng problema eh. Kinut off ko yung social media, nag-deactivate ako ng social media. Dahil lumabas sa feeling ko nang i-stalk siya, parang may something na sinasabi siya sa positivity na ginagawa ko. Sabi niya, negative positivity. Okay. Negative positivity. Okay, o baka ikaw ang negative. Kaya ganyan yung sinasabi mo. So yun ang inano ko. Sabi, so parang, tapos, kumbaga parang sinasabi niya na, you're always playing the victim. Lagi mong pinopost yung sakit mo. Totoo naman, may sakit naman talaga ako eh. So, anong gagawin ko? Kumbaga, anong gawin ko? Hindi which is okay din naman, hindi itago ko yung sakit ko. Tsaka ano ba yung context ng niya? Para sabihin na lagi mong pinopost yung sakit mo, di ba? Saan siya nanggagaling doon? Oo nga. Di ba? Halatang may problema talaga kung sino man yan. Yes. Actually, accordingly hindi man siya nagmamarunong. Sa yan? Sa childhood din? Yes, trauma. oo. May trauma din. Trauma din yun. Kasi yung kakilala ko na naging narcissist is, ang laki ng factor talaga eh. Inano ko talaga eh. Nag-dive deep talaga ako doon sa history niya. Ganon din yung nila eh. Yung morals nila. Ewan ko kung matatawag na moral yon, na okay lang na ganon, na ganon yung situation, na may something wrong with their attitude or mental something. Ayoko magsalita ng medyo ganon eh. Parang wala talagang values eh. Dun sa kung ano yung kinalakihan nila. Ang tingin ko dyan, yung sama ng ugali nila, may katalinuhan. Parang ganun dating. Mismo. Diba? Mismo. Ang linis ng kasamaan ng ugali. Ganun. Mismo. Yan, the perfect word. That's the perfect word. Ko eh. Hindi ko alam ang tamang tawag doon. Parang alam nila sa sarili nila. Tama yon. Oo. Parang, yun ang tama para sa kanila. Which is, inano ko na lang, in-accept ko na lang na, wala, iba-iba talaga tayo ng kultura. Ayan, oo. Ganun na lang ang inano ko eh, thinking ko eh. So, I respect kung ano man yung, isipin mo, nirespeto ko pa yun na ganun pa yung ano ko. So, okay, so let them be. Kung ganyan ang morals nyo, values nyo, basta, ayoko na. Enough is enough. So, yun. Yung isang kakilala ko naman, doon, hindi ko naman talaga siya, wala naman siyang, hindi siya related sa akin. Or, yes. Kakilala siya ng kakilala ko. Dahil alam ko nga yung problema nung mokong na yun. Napag-alaman ko na mula sa childhood niya,
Dalawa lang sila magkapatid eh. Kino-compare. Oo. Alam mo ba, noong una, naririnig ko lang kwento lang eh. So, hindi ko naman alam. One time, napunta ako doon, nandun yung magkapatid. Pakilala nung nanay. Ito yung pogi kong anak. Okay. Pag sabi mo ito yung pogi kong anak, so isipin mo ito yung pangit mong anak. Di ba? Hindi naman niya sinabi, pero indirectly speaking, parang ganon. Nakita ko yung reaction. No. Parang tingin mo ba it's typical sa Filipino na ganon? Hindi Filipino to mga... Hindi Filipino? Huli na to. Pero wala akong name drop, so wala akong pakialam sa inyo. Pero yung kung mapapansin mo yung kultura ng isang Pilipino, may pagka ganun din eh. Pagka... Ako, feeling ko naman, dahil feeling ko lang to, no? Dahil sa gusto nating maging tama, laging kinikilos natin, we tend na makagawa ng mali. It makes sense. Yung paano natin turuan yung mga anak natin. Alam mo yun, may effect pala yun. Sabi nga nila, hindi daw okay yung kinukulong mo yung bata sa madilim na lugar. Yes. Iba daw pala effect nun pag tumanda. Tama. Hindi, iba yung effect ng mga batang lumaki sa palo. Yes. Iba ring effect. So, lahat may psychological effect na malamang di rin nila alam noon kasi iba naman noon, iba ngayon. No? So, ayan. Siguro magagawa na lang natin ngayon paano makipag-deal sa mga ganyang uri ng tao na tingin ko hindi rin nila gusto yun kasi hindi sila aware. So, pagkakaintindi ko, hindi rin sila aware. Parang ko rin eh. Kasi, maiinis ka lang din talaga eh. Parang, iba talaga hindi lang sila. ako mag-anak. Sabi ko nga dun sa isang kakilala ko. Daw hindi naman siya ganun kalala. Sabi ko, dalawa lang mukhang nakikita ko sa kanya eh. Isang mukhang nakakainis tsaka isang mukhang nakakaawa. Mapapansin mo, parang ganyan sila eh. Na kapag okay sila, nakakainis. Pag pinatulan mo, parang nagkawawang-kawawa yung itsura nila. So parang malilito ka. Ano ba talagang approach ko dito? Diba? Hanggang sa na-realize ko, okay. Alam ko na, may mga bagay akong hindi ako magre-react sa mga ginagawa nila. Kaya ako, alam ko pag alam ko yung tao ganon, pag alam kong GGSS na, kumbaga yung galing na galing sa sarili, gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili, okay. Hindi ako magre-react doon. Magre-react lang ako. Yung mga normal lang, para hindi ako mapunta doon sa mundo niya at unti-unti na akong maapektuhan ng disorder niya. Kasi alam ko naman na, hindi sila aware. Kaya mahirap kapag ang ganyan mong kasama is kamag-anak. Mismo. Diba? Kasi ang hirap, hindi mo matatakwil yan eh. Diba? Pwede pa yung asawa eh. Kung ganyan asawa mo, pwede pang hiwalayan yan eh. Pero kunyari anak. Tatay, nanay, kapatid. Ang hirap. Mahirap. Feeling ko mahirap magkaroon ng ganun. Yes. Yun. Tama yung sinabi mo. Parang rin kasi, ang hirap, then, tulad nun sa sarili ko, parang na-absorb ko sila. Pero which is, ang laki rin ng, it shapes me talaga eh. Oo naman. Kung ano ako ngayon, yun ang, dahil din sa kanila. So, thank you sa mga narcissist. Oo naman. Ang maganda dyan kasi, mulat ka. Yeah. Diyan, sabi daw nila, daw yun eh. Na-absorb daw yun. Pero, yun nga eh, tulad ng pinag-uusapan natin dati is yung may part sa sarili mo na kumbaga yung projection ng reality mo. May part yun sa sarili. Lahat ng mga na-encounter mong ugali, narcissist man yan, may maliit na part yan sa pagkatao mo eh. So, siguro totoo nga na may pagka-narcissist ako pero hindi naman siguro to the point na siguro hindi to the point na naging narcissist talaga. Siguro muntik na din talaga. Kundi lang ako naging aware doon sa mga na-encounter ko narcissist. Siguro narcissist na rin ako eh. Pero grabe talaga eh. Sabi ko grabe talaga sila. Parang ayokong maging ganito. Ganito ba ako? Sakit na walang lunas. No? Bigla akong napaisip na
ganito ba ako? Narcissist ba ako? Pero, Parang hindi naman. Sa pagkakilala ko sa'yo, parang yun. Hindi. Okay. Ito sa circulation natin, may mga tingin ako ng mga medyo, pero hindi ka na makasama dun. Oo. Okay. Meron kasi tayo mga mukhang may bipolar, iba naman may GSS. Iba. Tingin mo mga narcissist ganun din, may bipolar din. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi yung kakilala ko ganun eh. Talaga ba? Oo, may bipolar din eh. So, halo-halo kasi na nga, mahirap natin sabihin nga may sila. May narcissist na NPD sila. Bipolar kasi pa. Kasi dapat diagnosed. Para safe. Kasi lang sino bang papadiagnose niyan, di ba? Alam ko din na diagnose pa yan. Tapos, ang mga narcissist pa, kaya malaking nila, yung factor nila, yung accounts nila sa social media. Napakadaming social media accounts ng mga narcissist. Napansin ko, yung isa sa kakilala ko, sobrang ang dami ng accounts. Tapos, sobrang pinoproject nila doon na napakabait nila, napakabuti. Pero sa kabila ng lahat, napakademonyo. Diba? Sobrang grabe talaga sinungaling. Gusto nila laging mabango, maganda ang tingin ng tao sa kanila. Yes. Ganyan. May kilala akong ganyan. Kunyari, ito kilala ko talaga eh. Picture. Yan. Saya, smile. Pero bago nagpicture, nang buwisit na siya ng tao. After magpicture, mambubuwisit na naman siya. Yung tipong napansin ko sa mga yan, yung mga kilala ko, ay hindi lilipas yung isang araw na walang pagtatalo. Dapat may pagtatalunan kayo. Na kahit hindi man dapat pagtalunan, alam mo yun, parang naghahanap sila lagi ng atensyon. Exactly, yes. Puro gano'n nung nila. Parang sa umpisa, ano ba to? Hindi man issue sa'yo. Parang they are so addicted to negativity. No? Na hindi naman nila gusto yun. Kumbaga, though likas talaga din sa atin, ikaw di ba naniniwala ka na, parang likas sa atin, minsan parang automatic na parang may something na negative kang naisip, tapos na-indulge mo siya sa isip mo, na it turns to be addictive, na lalo na pagka may something na gusto kong gawin na masama. Parang hindi pa ako mabot doon eh. Okay. Pero yung napaisip tuloy ako. Medyo ako aminin ko may ganun akong tendency. Ngayon, nagawa mo? Hindi ko nagawa. So naglaro lang talaga. Na-indulge ko lang siya sa isip ko na sobrang negative talaga eh. Ang naisip ko lang yung sabi ko sa'yo dati, gusto ko maglagay ng piranha sa may Imus Bridge. Gusto ko bumili ng piranha, tapos pakawalan ko sa Imus Bridge. Tapos gusto kong maging Amazon yung river na yun. Okay. Kasi ini-imagine ko, sige, lahat na maliligo dyan bilang kakainin, di ba? Ganun lang, pero syempre hindi ko yung magagawin yun. So yun. Yung inaano ko na lang, dinadivert ko na lang siguro yung kasi meron kasi akong banda, yung Sin. So it's a heavy metal band, so nata-transfer ko yung energy doon, negative energy. Bakit pala Sin ang pangalan ng banda niyo? Sin because it's a cool name. Yun lang. Well, wala naman talagang history. Bas bigla na lang pop up siya. Pero nung eventually na-realize namin, parang gusto namin i-represent yung mga masasamang ginawa ng tao sa sarili nila, sa kapwa nila. So yun ang gusto namin well, it's not hindi namin pinopromote ang bad image. Well, as heavy metal, ganun kasi ang dark kasi ang so mas inaano dark, lang mas cool, di ba? Mas dark, mas cool. Pero kasi ang inaano namin, pinaproject kasi namin is yung nag-exist ang evil. Bad things do exist. So yun ang inaano namin. Pero yun nga, balik tayo dun sa iniisip ko.
dinadivert ko na sa pagsusulat. May kanta ako na sinulat namin, yung psychometric equation. Ito palagi i-reveal ko na kung ano yung iniisip ko noong mga panahon na yon, na ini-indulge ko palagi sa isip ko na ano kaya ang feeling ng pumatay ng tao. Oh. Yun ang inaano ko. Kasi parang na-indulge ko, siguro sobrang powerful na hawak mo yung buhay ng tao. Parang siguro ang sarap. Anong senaryo yung nasa isip mo? Mapatay ka ba ng matanda, bata, babae, lalaki? Basta kahit killing spree. Oh. Yun ang iniisip ko. Baka papanood mo lang dati nung The Purge. Alam mo yun? Malaking factor din talaga yung sa pagsusulat ko ng mga yun na-absorb ko sa mga horror films, mga suspense thriller, mga ganon, mga documentaries about crime documentaries. So, di ko alam na-indulge ko na paano kayang feeling nun. Tapos sinulat ko doon na yung feeling ng release, anger, yung sarap ng paano mo ma-feel yung kutsilyo na pinapasok mo sa flesh ng isang tao. Okay. Napaka-morbid Pero yun talaga yung Pero na-figure out mo na bakit yun ang naging inspiration mo doon sa kantang yun. Hindi ko na figure out, pero yun lang yung ang naisip ko siguro yung feeling, yung power nun. Yung power Ako sa nakikita ko, hindi ako psychologist. Yun. Yung power ng pag-control kasi wala ka nun. Next, pagpatay, I think, hindi literal, kundi pagpatay doon sa sitwasyon mo na hindi mo gusto. Yan. Napapagtagpi ko yung mga nasulat ko. Ayan. Meron talagang dinadrawing mo rin yun. Oo. Meron akong sinulat, yung kanta namin, Eternal Bateria. So it's about ganon. Paano mo mata-transfer ang anger into energy para into positive, in a positive way. Okay. Kumbaga, iniisip ko yung lyrics ko nun na kasi eternal bateria, kumbaga gagawin mong battery yung anger mo to do good things, hindi naman. Hindi good things. Hindi good things para kalimutan ko. Yeah. Basta yun. Basta may nasulat ako na about anger, kung paano mo susurpass yun. So, yun. Ita-transfer mo through parang na-imagine ko kung tama, mayroong sikat na movie nung 70s yata. Soylent Green. Okay. Mga tao that overpopulated na daw yung Earth. Soylent Green is a poison yun Ayun talaga. Kasi yung movie, yung title. So, lahat na overpopulated, yung mga tao matanda na or ginagawang biskwit. Para pang kain sa mga tao. Di ba? So, di nila alam yung kinakain nila is tao yon. Wala lang, ganyan lang naisip ko nung pinang-kinukwento mo yung paano mo ita-transfer yung anger mo. Paano magamit. Kasi ang sinulat ko dun parang may something na fear I will become. Fear I will become. Parang ganun So, ginamit ko yung energy ng anger para kumbaga ikaw yung magiging fear, ikaw yung magiging hate. So, medyo deep yung meaning. So, hindi pala in a positive way. Okay. So, parang ganun So, yun. Nice, no? So, yun ang ginagawa ko. So lahat ng mga nasusulat ko
tulad niyan. So, malaking factor pala talaga. Yung pagbabanda mo, lahat, ay hindi kaya ito ay epekto nung ano mo, kinalakihan mo. Pwede rin eh. Malaking factor din talaga. Yeah. Kasi ba't ka napunta sa, syempre kilala kita, paano ka napunta sa isang heavy metal? Diba? Oo. Tapos, fine arts major ka eh. Yeah. Hindi naman puro, ano yan, mag-aaral kayo ng iba't ibang klaseng arts, di ba? Yes. So, well, hindi naman na-question yun. Artist ka eh. Lahat naman dapat pagdaanan. Pero, di ba, ilang taon kayo dun sa heavy metal. Eh, sabi nila, syempre may psychological background, bakit nag-heavy metal. Diba? May sabi nila may personalidad yung mga heavy metal artist, classical, jazzer. Yes. Ayan, iba-iba eh. Yeah, totoo yun. May personalidad sila eh. So, obviously, kapag nasa metal ka, tapos ang pangalan pa ng banda nyo, Sin. Actually, ang mga heavy metal listeners, they are into, sila pa yung mas malalim ang spirituality. Marami akong kakilalang ganyan. So, pwedeng ganon, pwedeng into dark sila, into Hail Satan, may ganon sila. May mga ganon akong kakilala mga heavy metalers. Pero karamihan kasi sa ganyan, no? Hindi ganun naman nila lahat. Karamihan kasi sa ganyan, nag-ano lang sila, re-rebelde. Yes. It's about rebellion din kasi ang heavy metal eh. Ganun talaga, kailangan, meron silang hindi ma-express sa bahay, express nila sa labas. So, yung hindi nila kasi ma-conquer yung sarili nila, tatry nila mang-conquer ng iba. Yung mga frustrations. Yes. No? Kaya malamang siguro, kaya ka napunta sa, Yes. Malaking ano yun. Malaking ano rin talaga. Sabihin natin factor na ganon. Pero lumipat ka na, nag-blues ka na eh, di ba? Oo. Tapos ito pa, yung nag-shift ako sa blues, na inapansin lang ako, lahat ng mga nasulat ko talaga din. Parang storya talaga ng buhay ko eh. Yung iba nga doon, mga sinulat ko is hindi pa nagmamanifest. Ngayon pa lang nagmamanifest. Nice. Though, ngayon ko lang na-figure out, parang itong nangyayari sa akin, parang nasulat ko na. May sinulat ako, ang title kasi nun is Troubled. So, nakasulat doon, na-hospital ako. Tapos na-meet ko si Death. Hindi po, nga no. Oo. May sinulat ako. Sa Spotify pa ba lahat yan? Nasa Spotify pa. I-ano ko sa yung Spotify link. So, kung mapakinggan mo yung lyrics doon, souling lyrics kasi na sa hospital bed na ako. Tapos parang Oh my God. Kaya mo na-realize yan? Siguro nung pinakinggan ko ulit, parang nag-manifesto Oo nga. See? Kasi kinanta mo pa. Tapos kinanta ko pa. Kaya nga eh. So alam mo na. Alam mo nang susunod mong i-compose. About success naman. Abundance, prosperity. Akala ko about narcissist. Wag na, baka lalo ka makapag-attract ng mga ganyang klaseng tao. Di ba? Actually, ang ganda na itong topic na to kasi at least na-explain mo yung sarili mo. Tapos, kitang-kita dito. Tsaka yung confidence ko, siguro na rin. Tingnan mo, nawawala yung pag-stutter ko. So, though, medyo halata pa rin, pero actually, hindi na nga. Very konti na lang. Sabi nung nag-research ako tungkol sa situation ko is need talaga meditation. So, ayoko naman mag-dive kagad doon. Gusto ko muna huminga muna itong sitwasyon na to. Hayaan ko muna. Trauma? Oo. So, kailangan may release yun. Yes.
accept and release. Yun. Ano yung ano na lang, siguro, ano yung pwede nating ma-share na lesson sa experience? Oh. Ikaw, Sir Rai, tanongin mo na lang si Cha. Ano sa tingin mo yung mga lesson na pwede mong i-share sa amin ngayon sa mga nangyari sa'yo? Ayan, so, sa lahat nung na-experience mo, no, kanina, malinaw naman sa akin, no, kung anong magandang naging actions mo para ma-conquer mo lahat ng problems mo. Pero, kung ipiput mo into words yun, ano yung masasuggest mo? So, masasuggest ko lang is, yun, kahit paulit-ulit ko sabihin, be mindful kung ano man yung naiisip mo. And kung may mga situation na, kumbaga papunta ka na dun sa negative route, so kailangan talaga din be mindful on that. Be present palagi. And, ayun, don't think about the past, pati yung future. Basta nandun ka lang sa middle. Nasa present ka lang. Yes, palagi. yes. So, yun lang ang masasabi ko eh. So, yun. Yes. And siguro dagdag ko lang, tiwala sa sarili. Yes, tiwala sa sarili. Yes. Ang corny kasi kung sabihin natin, pero ako gusto ko rin sabihin na yung faith, no? Faith. Yeah. Yes. Ano man yung paniniwalang spiritual nyo, kapitan nyo. Yes. Kasi yan ang nagsisimbolize ng unknown eh. Yeah. Kung saan tayo nababaliw eh. Mismo. Diba? Though I believe in those hermetic philosophy, Stoicism, I still idolize Jesus Christ. Oh yeah, oo naman. Tama naman talaga. So, para sa akin, I stick to my religion. So, kasi yun yung, though sometimes people is very toxic inside that environment, pero stick ako doon kasi nagiging hindi naman ako control, pero nagiging nabubuo yung pagkatao ko dun sa so yung mga limitations ko na minsan na nila ng aral lang, though yung religion ko says strictly Bible based. Yes. So yun lang, at least diba, so I'm still a Christian, yun lang. Though I believe in Buddhism, I practice meditation. Eclectic ka. Kung lahat ng mga ganda sa iba-ibang paniniwala. So hindi naman ako anong tawag doon? Hypocrite. Yeah. Hindi naman ako ganun. So, though yung word na yun is, ewan ko kung sino nag-invento nun, pero ayun, basta I stick with I believe. So, ayun. Rai, salamat ulit. Thank you more. Magkikita ulit tayo dito sa Earbender Podcast. So, ayun. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakitune in sa amin sa Spotify and YouTube. So, kung may gusto kayong something na gusto nyo magkaroon ng ganitong klaseng kagandang production, kontakin nyo lang si CDM Pictures, si Boris. So, sa social media accounts, sa Facebook, and message lang kayo doon. Tapos, may facilities tayo dito. So, meron din tayong facilities sa Binakayan, sa Kawit. So, kung gusto niyo doon, may mga cubicles. So, pwede tayo mag-create ng podcast doon. Kung ano yung team nyo, so, yun ang pwede natin gawin. So, ayun. At una, welcome back. Thank you, Yeah. thank you. And then, syempre, looking forward ako sa mas maraming episodes. Of course. At maraming magagandang topic, no? Nga pala, promote ko pala si Ryan. Kung gusto nyo magpa-read, kontakin nyo lang siya. Magpa-read ng tarot. Yeah. Ryan Fortissimo sa aking FB. Kung may mga love issues kayo, pwede niyang i-solve yun. Diba? Yung akin yun, hindi ko na... So, yun. So, this is Earbender Podcast. So, we're here to bend reality. Kaya tinawag na Earbender Podcast. So, maraming salamat sa inyo. This is Earbender Podcast.